Atin pong kausapin ang Undersecretary si Ginoong Nicolas Felix T. Siya po ang isa sa mga naging punong abala dito nga po sa kasong isinampa laban po kay dating Mayor Alice Goo et al. Tungkol po nga sa kasong qualified human trafficking. Attorney Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Good morning sa lahat ng inyong taga-subaybay. Maligayang bati po sa inyong buong team. Ito ho'y tagumpay nga po ng ating kampanya ng pamahalaan against human trafficking. Sir, para lang ho mailagay natin sa tama pong kaisipan ang lahat. Ito hong desisyon na ito, ay nangangahulugan po na agad nang dapat na mailipat ito hong mga sinintensyahan, ang mga convicted sa alimpong kulungan, Attorney Yusek. Yung mga kababaihan na nasentensyahan ay malilipat na or kung hindi nalipat na, parang nalipat na yata kagabi sa CIW. Yung mga lalaki naman ay lilipat sa Bilibid. Opo. Pending their appeal. That is correct. Pending appeal, considered convicted na sila. Doon na sila sa mga prison, no? Hindi na sila sa mga jail lang. Opo. So, ito pong si Alice Goo ay meron pang ilang pa mga kaso, di ho ba, na kinakaharap nung sa kanyang birth certificate at passport, di po ba? At saka itong kanya pong pamimeki po ng kanyang mga dokumento sa COMELEC. Yung po, separate case pa po iyon. Tama, separate cases mo. May money laundering, may falsification, may madami pa siya ibang hinaharap ng mga kaso. Okay, so habang siya po'y nandoon sa correctional, magpapatuloy po ito at kung obligahin siya ng hukuman na sumipot sa pagdinig, mauobliga siya, no? Tama po yun, Manong Ted. Okay, ngayon, siya po'y isang Chinese citizen. Sa ngayon ho ba, ano bang ating panuntunan? Kapag ganyang isa siyang dayuhan, paano po ang kanyang serving of sentence? Tuloy lang po ito? Tuloy po yan. Kung ang ating alituntunin dyan ay kung may banyaga na sentensya dito sa bansa natin, kailangan muna niya masilbi ang kanyang sentensya bago siya may babalik sa kanyang bansa. Okay. Sir, ito ho ay habang buhay na pagkakabilanggo. Technically, ilang taon po iyon? Technically, mga 20 to 40 years, mga ganun na abutin. Pero siya, eligible yan for GCTA, parol at yung mga iba-iba pang mga benepisyo ng mga preso. So, abangan natin. Tingin ko pag sa gitna na ng 10 na isang dekada at mga 20 taon, baka unti-unti nang maging eligible sila for early release. Opo. Sir, di ho ba dito marami ang biktima ng sa kasong ito? Marami po di ba bawat isang tao na kanila pong tinraffic ika nga ay isang kaso? Parang hindi naman, depende doon sa mga nakatulan. Dahil halimbawa kay Alice Goo, yung sentensya sa kanya, yung kaso sa kanya ay organizing human trafficking, no? So isang charge lang yan. Yung mga ibang mga co-accused niya, yan, may kanya-kanyang individual charges yan sa kada biktima ng human trafficking. Okay. So dito po kay Alice Goo, isa lang ito, organizing. Organizing yun, tama yun. Opo, first time daw ito na nagkaroon po ng ganon. Wala ba diyang teknikalidad? Yes, first time. First time natin na naka-convict, no, dyan sa provision ng human trafficking law, no. Tingin namin walang teknikalidad, no, dahil maliwanag naman, ano. Kasi itong organizing na to, pinasok yan doon sa amendment sa trafficking law ng mga 2013, 2014. At doon panahon pa lang na yun na alam na ng legislatura natin at base sa mga abiso ng ating mga piskal, ay ang hirap magkaso pag yung sa mga big boss. Diba? Kung naalala nga natin, sa mga palusot ng mga kinakasuhan namin dito na di naman daw sila yung nag-recruit, di sila yung nagmalupit, di sila yung nagkulong, bakit sila naging trafficker? Pero ang kagandahan dyan, yung provision ng human trafficking law na yung organizing or directing others to commit human trafficking, doon papasok. Doon papasok ng mga big boss, no, na dinadaan sa mga alipores nila, yung mga dirty work. Ayun. So ito nga daw nga po ay ay kauna-unahan. Ito bang organizing, ito ba rin yung kasong kinakaharap ni Attorney Harry Roque? Tama yun, no? Para doon sa kaso sa Porac, Pampanga na Pogo, na indicting siya para dun sa 4L, no? Dun sa organizing under the expanded anti-trafficking law. Okay. So, kumbaga, sir, I hope, kung meron na po kayo informasyon, can you update us? Ano ba ang estado ng kaso ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa organizing na human trafficking? Yung kaso na to, nalipat na sa Pasig Court, no? Mula sa Pampanga
Marami naman silang akusado dyan. Hindi lang naman si Attorney Javier Roque. Mm-mm. Yung mga ibang akusado, alam ko, arestado na at sa kasulukuyan ay tumatakbo na yung kaso laban sa kanila. Opo. Hindi pa siya nababasahan ng sakdal? Wala. Dahil kailangan may jurisdiction ng korte sa kanya. At sa ngayon ay at large pa siya dahil wala nga siya dito sa Pilipinas. Opo. So, technically po, technically wala pa siyang arrest warrant. Meron na. May arrest warrant. Hindi lang ito ma-implement dahil wala siya dito sa Pilipinas. Okay. Kung meron na pong arrest warrant, bakit hindi pa ho cancelled ang kanyang passport? Alam ko hiniling na ng mga fiscal natin sa korte yung cancellation ng kanyang passport. Kailangan lang namin ni-follow up kung ano yung status ng hiling na to. Mukhang may katagalan na kung humiling na po ang ating DOJ prosecutor sa hukuman ay cancel ang kanyang passport. Parang kasi alam ko, kung di ko nagkakamali, baka Mayo or Hunyo pa, hiniling na natin mga fiscal to, pagpalang visa ng passport. Opo, magandang ma-follow up yan para ho natin maidikit dito po sa example para kay Saldi ko. No? Iba ho namang kaso yon. O sige, so sa ngayon po, technically walang jurisdiction kasi nasa abroad ka pero meron ka ng arrest warrant. Tama yun. Okay, yan ho mang ganyan dahil mabigat na kaso ito. Pwede bang ilapit sa Interpol yan? Pwede. Kasama na din yun sa mga ginalawan namin dati na makipag-ugnayan sa Interpol na maglabas ng red notice. Laban hindi lang kay Atty. Javier Roque, pati sa mga ibang mga akusado na at large. Okay. Ito bang kaso po ni Harry Roque et al. Ay dito rin po sa Pasig City RTC Branch 167 kung saan na-convict si Goo et al? Tama yun. Nalipat, no? Kasi nga, nung nasampa namin yung mga kasong yan, para may hinala kami, no, na para may home court advantage yung mga akusado sa mga local na court. Kaya hiniling namin sa Korte Suprema na ilipat sa NCR at binigay naman ng Korte Suprema yung aming hiling. Okay, sige po. Sir, ilan po doon, di ba ilan po ang akusado ho dito sa kaso ni Goo et al. At meron ho bang na-acquit naman? Hindi ko alam kung ilan exacto yung akusado. Parang siguro between 10 and 20. At may mga ilan na-acquit, no? Yung mga na-acquit dito, yung mga manininda na naging incorporator ng mga korporasyon nila Alice Guo, no? ng tatlong korporasyon. Sila yung mga manininda na sinabi nila, no, na ginamit lang yung pangalan nila at dahil doon na-acquit sila ng korte. Opo, ito po yung I remember yung pinatatawag na po ng Senado na nagsabi na parang nag-alok lang sa kanila kaya ginamit yung mga pangalan bilang incorporators ng kumpanya. Tama yun, ano? Yun ang intindi namin. Opo. Sir, ito pong si Dennis Cunanan, kasama po dito, di ba? Tama, kasama siya diyan sa kasong 'yan, pero at large siya. Hindi siya mahanap at sa kasalukuyan, alam ko hinahanap siya ng NBI at ng PNP. Kasama siya sa convicted? Hindi siya convicted dahil never siya na-aresto eh. So, ganun. tulad ng kay Atty. Javier Roque, walang jurisdiction yung korte sa katauhan niya, sa kanya, hindi tumakbo yung kaso laban sa kanya. Ganun. Si Dennis Cunanan, sir, humarap pa ito sa Senado eh. I remember. Tama kayo. Parang humarap nga siya sa Senado. Yes, during the hearing, humarap sa Senado at itong Dennis Cunanan na ito, ilan ng conviction nito, bilang ko 4 doon sa Napoles cases, no? Opo, pero dahil nga sa hindi life imprisonment yon, nakapagpapiyansa pa siya, di po ba? Yun ang pagkakaintindi ko. Okay, so itong Dennis Cunanan, ito ho yung medyo interesting case, no? Kung bakit nakaharap sa Senado, pero kung meron na siyang arrest warrant noon, ba't di pa siya hinuli? Wala pa siyang arrest warrant wala pa. sa kasong human trafficking ng panahon. Okay, opo. So ngayon, kung hindi siya nabasahan po, kung hindi nasama sa desisyon ng hukuman sa kaso ni Alice Goo, meron na siyang pending arrest warrant. Kapag na-aresto siya, ano yan? Paano ang trial niya? Tatakbo ang kaso muli para sa kanya. Okay, and sa ngayon po, sir, yung bang kanyang warrant ay bailable? Non-bailable. Ayun, kaya nagtatago siguro, no? Kasi nga hindi na siya makapagpapiyansa. Yan, ito ho bang taong ito nasa Pilipinas pa kaya? Wala namang kaming indikasyon na lumabas siya ng Pilipinas. Okay, sige po. So itong si Dennis Cunanan, sir, kapag po ganyan, na kumbaga hindi po natin alam kung nasa saan at meron na po siyang arrest warrant, may yung kanyang passport na naman, paano po kaya ito? Tanong ko sa mga panel, no? Parang alam ko pinakancel yung passport niya, no? Tatanungin ko kung nagawa namin yun.
Okay, sige po. Sige. So, kaya din po nga kami interesado para nga po dito po sa dito po sa kaalaman natin sa lahat po ng mga sangkot dito. Sige. So sa ngayon po itong si Alice Goo, bagamat maaari pa ho mag-apila ay dapat nasa correctional na, and then yung ibang mga kaso po magtutuloy-tuloy. Ano po ang leksyon dito ngayon, attorney, sa mga nakikinig sa atin? Kasi alam niyo ho, baka ho hindi nila batid kung gaano kabigat itong kaso po ng qualified human trafficking, pati po yung mga, alam niyo na, yung mga nagre-recruit ng mga bata, mga menor de edad, kahit na po sa internet nyo, ginagamit ng mga batang ito, human trafficking po yan. Ano po yung mensahe, sir? Dalawang leksyon na nakikita ko dyan, no? Isang leksyon, particular dyan nga sa sinabi mo, Manong Ted, no, doon sa human trafficking, na talagang itong human trafficking, isang matinding problema to, at dahil nga nandiyan ang Estado, talagang nagpupursige ang Estado, yung mga gumagawa nito ay talagang nahabol at napapakulong. Isang magandang halimbawa na dyan dito si Alice Goo, na napakalaking tao pero napakonvict natin siya. Pangalawa, yung pangalawang leksyon at sa mas malaking aspeto naman to, na kita naman natin na gumagana ang ating justice system. Basta nakikipag-ugnayan ng ating mga piskal, kapulisan at yung mga iba-ibang ahensya, natitiyak namin na yung mga kasong hinaharap natin, lalo na yung mga kasong kinakainisan natin ngayon, itong mga flood control, maatim natin yung hustisya dito. Okay, yes po, sir. So again, dito po naman sa kaso po ni Attorney Harry Roque kaninyo, aalamin po ninyo kung ano na po ang estado doon po sa request na i-cancel ang passport at maging doon po sa Interpol kasi nga meron na siyang arrest warrant. No? Tama po yun, Manong Ted. Okay, kami po yung muli makikibalita. Salamat po, Attorney. Okay, Yusek. thank you, Manong Ted. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!